every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I bring, with every thought that I have, every word that I say, be glorified. Yeah, yeah. From the start of each day till the end of the night, let me bring praise, let me bring light. Lord, I offer my life as a sacrifice, be glorified. Yeah, yeah. Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. With every breath that I take, in everything that I do, let me lift up your name and bring honor to you. Let the words of my mouth only speak true, be glorified. Yeah, yeah. Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. Wait. Yeah, Tommy? Well, this is my prayer, it's the cry of my heart. Lord, I want my life to reflect who you are. Oh Lord, please stir up the fire and burn everything till all I desire is you. With every beat of my heart, every song that I sing, every prayer that I pray, every offering I bring, with every thought that I have, every word that I say, be glorified. Oh yes, be glorified. Oh yeah, be glorified. That's my prayer, be glorified. In everything I say, everything I do, oh God, that's my prayer. In every situation, every conversation, oh God, that's my prayer, be glorified. Oh yes, be glorified, be glorified. That's my prayer, be glorified. Oh yeah. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kung saan kami po ay nagkakatipon para po mag-aral po ng iyong salita. Samahan mo po kami sa gabing ito, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ng gawain ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay kandilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Minsan pa kahit kailan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako, inibig mo ako noon pa man. Minsan pa inibig mo ako, inibig mo ako noon pa man. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Napasalamat po ko kay Pastora LB at isa pong pribileyo na ako po ay mabigyan ng pagkakataong makapag-share po sa inyo sa gabi nito. Kung meron po kayong mga Biblia, makibasa po kayo sa akin sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 3, o Romans chapter 5 verse 3. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ulitin po natin,
Hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin, Lord God, na buksan niyo po aming mga puso't isipan, maunawaan namin ang salitang nais mong iparating sa amin sa gabing ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa inamin pinagkakatiwala ang oras na ito sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi po sa binasa natin na ginagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Meron pong isang kwento na meron pong isang nakababatang Kristiyano na lumapit po sa isang matured Christian o sabihin natin nakatatandang Kristiyano. Ang sabi po niya dun sa nakatatandang Kristiyano, Brad o kapatid, baka pwede mo naman akong may pag-pray na magkaroon ako ng patience. Sabi po gano'n. Ang sabi po ng nakatatandang Kristiyano, sige, pagpipray kita. Sabi po niya, Panginoon, bigyan mo ang taong ito ng pagsubok sa umaga. Panginoon, bigyan mo ang taong ito ng pagsubok sa katanghalian. At habang siya po ay nagpipray, pinahinto po siya nung nakababatang Kristiyano. At ang sabi sa kanya, kapatid, hindi ko sinabing ipag-pray mo na bigyan ako ng pagsubok, kundi ang sabi ko ipag-pray mo na magkaroon ako ng patience. Ang sabi po nung nakatatandang Kristiyano, it is through tribulation that we learn patience. Sabi sa pamamagitan ng pagsubok, doon lamang tayo natututo na magtiyaga o magkaroon ng pasensya o patience. Alam niyo po mga kapatid, ayon po sa isang Bible commentator, yung salita po na patience, ito daw po ay tinranslate sa salitang perseverance. Ang ibig sabihin daw po ay the ability to remain under difficulties without giving in. Na ang isang tao daw po ay merong kakayanan na manatili sa isang pagsubok o anumang pagsubok na hindi po siya mag-give up or hindi siya susuko or hindi siya tatalikod. Alam niyo po, ito po ay may katotohanan po sa buhay po ni Apostol Pablo. Na sa kabila po ng kanyang mga hirap na dinanas, nung siya po ay naging Kristiyano, hindi po siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Siya po ay nagpatuloy. Kung mababasa po natin yan, kung meron po kayong Biblia, buksan niyo po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23. 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27. Ang sabi po doon, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil. Sa mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalaban. Kung titingnan po natin na
si Pablo po ay napakatindi po yung kanyang naranasang pagsubok dahil po sa pagsunod po sa Panginoon. Pero sa kabila ng yan, ay hindi po si Pablo tumalikod. Siya po ay nagpatuloy sa kanya pong pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon ay marami pong tayong nararanasan na hindi maganda. Kagaya po nitong pandemya ng COVID-19. No? At hindi lamang yan. Alam po natin na ang bawat tao ay nahaharap po sa mga iba't ibang pagsubok. Maraming pinagdaraanan na mga bagay na hindi po kaaya-aya. No? Marami pong mga tao na nakararanas po ng depresyon, may mga tao na nakaranas ng anxiety. Hindi lamang po siguro marahil maging Christian or non-Christian ay nararanasan po nila itong depression or yung anxiety sa panahon po natin ngayon. Sapagkat napakahirap po ng ating pong pinagdaraanan sa panahon ngayon. Marami pong nawalan ng trabaho at talagang napakahirap po ng buhay. At yung isa pa, yung pandemya pa ay nakadagdag po dahil po sa pandemya niyan ay talagang marami pong mga nagsarang mga kumpanya, maraming nawalan ng trabaho. Subalit, ang tanong, alam ba ng Panginoon kung ano ba yung nangyayari sa ating pong kapaligiran? Meron ba siyang knowledge o kaalaman sa mga nangyayari sa buhay ng tao, sa ating mundo o sa ating kapaligiran? Ang mabuting balita po, wala pong nalilingid sa ating pong Panginoon. Walang nalilingid sa Diyos. Ang lahat po ng nangyayari sa mundong ito ay batid po niya o alam niya. Ang sabi po sa Biblia, sa Proverbs chapter 5, verse 21, ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Napakaganda. Sabi po doon, yung paningin daw po ni Yahweh, hindi po naalis sa atin. No? Lagi pong nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Ito pong Diyos na ito, siya po yung naglikha ng langit at lupa. Siya po ang makapangyarihang Diyos. No? At alam niyo po, siya rin po yung Diyos na nagsabi sa kanyang mga anak na hindi po niya sila pababayaan. Hindi iiwan ni pababayaan. No? Sabi po niya na, I will never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. No? Alam po ng Panginoon ang nangyayari sa bawat isa. Wala pong natatago, walang nalilingid sa Kanya. Alam niya yung mga pinagdaraanan ng bawat tao. No? At yung mga, tandaan po natin mga kapatid, anumang bagay o anumang pangit na pinagdaraanan ng tao, ang lahat po ng ito ay meron pong katapusan. No? Ito po ay temporary, meron pong katapusan. Sabi po ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Napakaganda po ng sinabi ng salita ng Panginoon. Sabi, lahat, yung pinagdaraanan ng tao ay merong hangganan. Yung pinagdaraanan ng kanyang mga anak ay merong katapusan. Sabi niya, momentary, no? Bahagya, no? Panandalian. Panandalian lamang po yung kapighatiang dinaranas ng tao. At ito po ay magbubunga daw ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Alam niyo po mga kapatid, sa pagkakataon ito, marahil ay ito po yung time, ito po yung pagkakataon na magamit po tayo ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano ay maipahayag po natin na sa Panginoon ay meron pong pag-asa. Marami pong mga tao na parang halos wala ng pag-asa dahil po sa nararanasan nating crisis sa panahon ngayon. Pero
bilang mga mananampalataya, pwede po natin ipahayag sa kanila. Gamitin natin itong pagkakataong ito na sabihin natin, sa Panginoon merong pag-asa. No? Pwede po natin sabihin sa kanila na na ang lahat ng nararanasan natin ay mayroong hangganan, may katapusan, pansamantala, no? Hindi po hahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magdusa. No? Pwede po natin sabihin sa kanila na pwede natin ibahagi sa kanila yung kaligtasan po na nagmumula po sa ating Panginoon. Na kung tatanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay, sila po ay merong katiyakan, hindi lamang sa panahon ngayon, kundi sa hinaharap. Siguro po, yung nangyaring ito sa ating pong mundo ay isang bagay na ninais na ng Panginoon para bilang mga Kristiyano ay tayo po ay magamit para yung mga taong walang pagkakakilala sa Kanya ay mabigyan po ng pag-asa at sila'y makakilala sa ating Panginoon. Sabihin natin sa kanila na ang tunay na kayamanan ay wala po sa mundong ito. Pwede natin sabihin sa kanila na ang tunay nating tahanan ay hindi ang mundong ito, kundi ang naghihintay sa atin sa kabilang dako. Na tayo po ay pansamantala lang dito, na tayo po ay alien or dayuhan lang sa mundong ito. Ang ating pong tunay na tahanan ay walang iba kundi doon po sa langit na kung saan makakapiling natin ang Diyos. No? Bigyan natin sila ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot sapagkat kung manunood po tayo ng mga balita, maraming mga tao, pag sila nagsasalita, para bang wala na talagang pag-asa. No? Pero hindi po mga kapatid. Sa Panginoon ay meron pong pag-asa. Sa Panginoon ay merong pagbabago. Mahal po tayo ng Panginoon. Ibinigay po niya yung kanyang buhay para sa atin. Kung yung kanyang buhay ay naibigay niya, gaano pa kaya yung ating pong mga pangangailangan? Gaano pa kaya na hindi niya kayang resolbahin ang lahat ng ating mga problema o mga pagsubok na ating pong kinakaharap? Kailangan po natin silang maabot para maranasan din nila yung kagalakang katulad ng nararanasan natin yung tinanggap po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakakaranas ng mga problema, mga pagsubok, alam niyo po, yung problema, pagsubok, bahagi na yun ng buhay ng tao. Dahil po tayo ay nasa tinatawag na fallen world, no? Dahil sa kasalanan po ng ating mga Panginoon. Bahagi na po ng buhay natin yung mga problema at pagsubok. No? Pero ang kagandahan lamang po, meron po tayong katulong. Walang iba kundi ang ating Panginoon Yesus. No? Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga problema, mga suliranin sa buhay, praise God, purihin po natin ang Panginoon. Sapagkat alam po natin na yung mga pagsubok na yan ay dinisign po para po ma-develop yung ating patience po. Para tayo maging matatag sa ating pong buhay, Christian. Maraming salamat po. Sana po ay meron po kayong naunawaan sa ating pong maiksing pag-aaral. At tayo pong muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na ang iyong salita po ay tunay, Panginoon, at buhay. Alam po namin, Lord God, na kung ano ang iyong sinabi, Panginoon, ito po ay hindi pwedeng mabago. Ito po ay hindi po pwedeng magkamali, Panginoon. At kung ano yung iyong pinangako, Panginoon, ay iyo pong tutuparin. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak, Panginoon, lalo sa panahon ngayon,
na kami po ay nakaranas ng matinding pagsubok, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na sa lahat ng ito, Panginoon, nariyan ka, hindi mo pababayaan, Panginoon, na kayong mga anak, Panginoon. Alam din po namin, Panginoon, na ikaw po ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. Hindi lamang sa iyong mga anak, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na pinadama mo yung iyong pag-ibig, Panginoon, nang wala pong kapalit, Panginoon. Hindi pa kami mabuting tao, hindi pa kami masama, hindi pa kami nagbabago, Panginoon. Wala pa kami ginawang mabuti, pero ipinadama mo na po yung iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kung ang iyong buhay ibinigay mo sa amin, Lord God, how much more pa, Panginoon, na yung mga pangangailangan namin at yung mga pagsubok na kinakarap namin ay hindi mo po kayang tugunan, Panginoon. Alam po namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay posible sa inyo. Maraming salamat po sa tanging pangalan mo.